Naku mga DDS, ilaban nyo 'to, ilaban nyo ito. Kailangan nyo ulit mabulag, magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Ito po yung bagman ni Inday Lustay. Nag-ano, nag-ano na po, nagsumite na ng affidavit. Ito pong si Ramil Madriaga, napanood ko to kay Pebbles. No, nakakulong ito kinasuhan ni Maring Harry Roque kasi alam naman natin na si Maring Harry Roque is a land grabber. So itong si Ramil Madriaga na bagman ni Inday nakapanig doon sa yung mga may-ari talaga ng lupain. So kinasuhan siya ng kidnapping nitong ni ni Maring Harry Roque. So ngayon po, ito pa lang si Inday Sayad is ang sabi bumibisita kay Tebes, kada kami. Hindi pala si May Tebes ang binibisita niya doon. Si Ramil Madriaga, yung kanyang bagman. Dahil ito pa lang itong bagman niya na ito, malalim po ang kaugnayan at malalim ang kaalaman dito kay Inday, lalo na nung bago mag-eleksyon. Na ang pera na ginamit sa eleksyon ni Inday ay galing sa Pogo at sa mga drug lords. Kung matatandaan po natin ito yung magnetic lifter na ang laman ay shabu na sangkot dito yung si Pulong at saka yung asawa ni Inday Lustay. Pero pinabulaanan niya ni Duterte. Presidente noon si Duterte, 'di ba? Sabi niya, "Hindi, walang laman 'yon", sabi niya, 'di ba? Pero may laman. Ang custom na ang nagsabi, tapos bigla i-deny. Wrong representation daw. So, eto na nga. Naglabas na po ng affidavit. Gumawa na ng affidavit itong si Ramil Madriaga na kinatatakutan ni Inday Lustay. Na kaya pala bisita ng bisita doon sa saan ba nakakulong si Tebes, nakalimutan ko na. Siya pala ang pinupuntahan. Sinisigurado na hindi babaligtad. Ngayon nako, pag si Inday ang nanalo sa 2028, malamang machuchugi na siya. Baka ipachugi siya. Sipin nyo kasi si Harry Roque nagsampa ng kaso. Diba? Malamang ipachugi siya dahil sa dami niyang alam. So, ayan po, imagine nyo, no? Although, matagal na nating alam yan kasi sinabi na yan ni Trillanes na galing sa Pogo at sa mga drug lords yung pumapasok nilang pera doon sa joint account nilang mag-ama. So, eto pa, sinuportahan pa to ni Ramil Madriaga na yung ginamit niya sa campaign election ng 2022 from drug lords and Pogo. Nako, mga DDS, ipagtanggol nyo ang puon ninyo, promise. Alam niyo po, lubog na ito sa dami ng korupsyon niya. Hindi pa siya tapos doon sa COA ngayon. Yung disallowances, misuse, overprice. Nung 2024 pa lang yun. Wala pa yung 2023. Yung ginawa niya pa sa DepEd. Ngayon OVP. Pero ginagawa niya ngayon? Nasa Netherlands. Pumipirma. Signature daw para mapalaya yung tatay niya. Anyway, yan po ang update natin ngayon. Ang matindi dito, may mga resibo kasi. May mga resibo. Diba? Malalim nga ang kaugnayan nito at kaalaman nito kay Inday. Kaya nga sabi ni Pebbles, ito daw yung kinatatakutan na tao ni Inday. Ito yung kinatatakutan niyang tao na kapag ito ang nagsalita. Kasi alam nito ang lahat-lahat kung saan nanggagaling yung kaperahan ng mga Duterte. Kung maaalala nyo, nung during confidential fund hearing sa Congress, ang bagman ni Inday is si Nolasco at saka si La Chica, hindi ba? Pero medyo mababaw pa lang yon. Yung pa lang yung pagkolekta doon sa confidential fund si Nolasco yata sa DepEd, tapos si La Chica, personal security niya na nagko-collect din, DepEd and OVP. So, pero ito mas malalim pa ang kaalaman nito.